ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ako muna, as the rain cometh down, and the snow from heaven, and return not thither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. Kayo. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands, sabay-sabay. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. We pray kayong pumapala, pumagabay. Salamat sa aming family anniversary. Bigyan niyo po tagumpay. Ngayon po ay inisa-isa rin namin. Yung team namin, I pray kayo magpala, maintindihan namin ang kapangyarihan ng iyong salita, ng paano kami kakapangunawa, kung paano kayo ay may pangunawa at kami rin ay dapat matuto. And therefore, dapat mali namin yung salita, basahin, mag-aralan. Let us, your word, affect us, Panginoon. Matuto kami dito, Lord, at totoong kilusin kami ng mga salita, Panginoon. So, kayo po malalati, Panginoon, kayo mapapurihan, may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Problema sa mic na to. Magandang sensitive. Okay, good morning po sa lahat. Good morning po. Ay nawit natin. All hail the power. Yung isa, there's power in the blood. Alam niyo na ating topic? Yan. So, yung topic natin, no? So, last week, nalala nyo, the discerning word of God. The discerning and, ano ba yun? Living word of God. Dito pa rin tayo sa Hebrews 4:12, no? Kaya yung binasa natin Isaiah, medyo secondary yun. So, ni-isa-isa natin, ni-himay natin. And then, bahala na yung mga speaker natin sa actual anniversary. Sana makapunta sila po, no? Sakali, inaanda ko rin yan. Kaya sabi po dyan, for the word of God is quick. So, yun na tayo natapos last week. Quick is alive. Nagbibigay ng buhay. And therefore, may pangunawa tayo kasi ang patay wala na. Hindi ko nga nabasa yung sa Job, no? Yung patay wala na pangunawa, syempre. And then kaya ang buhay o pangunawa na mayroon tayo dapat, hindi ito yung para tayong mga patay. Nakakita ba kayong taong uso daw ngayon yan, ang dami ko kasing pinapanood na, pero totoo yan, maraming tao ngayon pinapagalaw na lang, parang robot basically. Lalo sa church, nabanggit ka rin yung Calvinist, ganun yun eh. Kung ano yung tinuro, magaling magsalita yung naguturo, kahit walang sense yung sinasabi, opo. Iglesia ni Manalo, ganun. Basically, lahat ng kulto. So, kaya nakakatuwa naman yun, dahil nga sobrang dami ng kalokohan, maraming tao din na nagigising ba? Yun ang tawag nila sa sarili nila, no? Katulad yung mga kabaklaan na naman. So, alam natin, sobrang layo sa katotohanan yan. Kaya kahit unbeliever, pansinin na, sino ba nag-ano nito? Sino ba nangunguna nito? Sino ba kumukumpas dito sa mga to? Sabay-sabay sa Amerika, biglang dito rin, mga kumpanya. Bakit binibida yung mga bakla ngayon? So yung mga kahit unbeliever, napapansin nila yun. Well, lalo tayo dapat, dahil may pangunawa tayo talaga. Dahil buhay ang salita ng Diyos, ito inaaral natin, buhay din tayo. Yun yung last week, buhay ang salita ng Diyos, and therefore, pang-unawa natin, buhay. Hindi yung parang di nagre-react, hindi nag-function, hindi na nag-iisip, hindi nakakaunawa, ang daling lukuhin, ganito yan,
Mga palabas nga, actually, puro ganun na rin eh. Minamanipulate tayo kung lumabas sa... Itong problema dito sa digital. Kaya maganda pa rin, meron tayo nito eh. Kanina, di ba, nahuli kayo kasi hindi ko na ganun. Kaya nakasunod yung iba. Kasi printed to, hindi basta-basta Ito, ang bilis ito, pag pinogram lang yan, palitan mo agad yung isang word na ganun. Chik! Palitan niya sa buong mundo kung lahat yan online. Ganun ang ginawa nila sa definition ng vaccine. Dati ang bakuna, ibig sabihin, pag nagpabakuna ka, hindi ka na ulit magkakasakit. Lalong di ka makahawa. Ngayon, iba na, tingnan nyo. Tingnan nyo definition ng bakuna ngayon, binago na. So kaya sabi ko dito, dapat tayo lalo. May palabas na nasa utak ko eh. Pero hindi, totoo eh. Na, ano daw, parang nagkagulo na yung mga tao, alam mo na, mga tawag nila doon, yung apocalyptic. Medyo fictional lang to, pero ang gulo na ng mundo. Kasi nga, sabog-sabog na yung walang gobyerno, kanya-kanya yung mga tao. Pero may nachichismis na isang libro daw, na yung libro na yun yung ginamit ng dating world. Yung kwento eh, no? Alam niyo na yan? Itong librong to napaka-importante. Ito yung ginamit ng mga unang panahon para magkaroon ng kaayusan. So, syempre gusto nilang punin lahat yun. Sino kayo meron nun? Nakikinig ba kayo? Nagkaalaman, kilala ko yan. Meron siya lagi binabasa yun. Yun na yun. O sige, nakawin natin. Hindi talagang nag-ano sila, kasi may-ari, magaling palang bumaril. Alam niya na. Nung nanakawin niya, anyway, nung bandang huli, nanakaw eh. Patay siya ngayon, di ba? So yung nakakuha nun, magiging makapangyarihan. Kasi yun yung ginamit na ano eh. Sabihin ko na agad sa inyo yung buod, yung pala, Bible pala yun. Ang problema, alam niyo yung Braille? Bulag, hindi siya bulag. Bulag nga ba siya nun? Hindi, no? Pero yung na-preserve na Bible is Braille. At King James, Anyway, saan na ba ako? Kaya sabi yun. Ba't ako napunta doon? Sa mga bakla. Ayan, so ayan, so napaka-importante ng basically ng document, no? Kailangan i-document natin. Ngayon, kaya magandang nakuha nga sa kanya. Kaso, naka-braille nga, hindi na pinakinabangan. Ang maganda, kabisado niya pala. Kaya nung nakapunta siya sa free world, ang bira, dinictate niya dun doon natapos yung kwento. Panoorin niya din. Maganda rin eh, kaso may mga kalokohan siyempre. Kabisado niya. So, paano babaguhin ng kung sino dyan kung kabisado natin, di ba? Ganyan na ganyan po alam niyo yung mga perversion ng Bible NIV, ganun ang ginagawa, sinusubukan nilang gawin. Kasi nga, pag binago ang Bible, babaguhin mo yung definition ng sanlibutan. Kasi hindi nila kaya, kasi may mga lumalaban pa. Katulad natin, kaya King James tayo. Kung sakali mang pati King James baguhin nila, yung ibang ginagawa ng mga Baptist, ganun. So, sige nga, may bago na naman, sa pag-aralan natin. Binabasa pa lang, alam na yung pagkakaiba. Iba kasi ang spirito ng pag hindi talaga salita ng Diyos, okay? So, kaya sabi ko, last week, discerning and alive. Living Word of God. Ngayon naman, sabi dyan, for the Word of God is quick and powerful. So, hindi lang buhay. Kasi may mga buhay din po na nakakita ba kayo ng sinong pinakamalakas ngayon na nakikita ko sa mga si Schwarzenegger talagang laki ng katawan nung una. Ngayon, hindi na, di ba? So, kahit buhay ka, kung mahina ka naman, ano silbi mo? May magagawa ka, di ba? Pero, medyo kulang. Amen?
Imagine mo yung mga gwadya daw ngayon, puro babae na eh. Diba sa mabait na yung tao minsan, medyo. So, di sila nag-expect, no? Pero nangyari sa Amerika, kung nalala mo yung nangyari sa Amerika, last, ano? At kahit sa Europe ngayon daw, ang daming mga migrate, mga Muslim. Basically, hindi doon lumaki, hindi nila alam yun. Ano mga siraulo, basically. So, ngayon, mga babae na pala yung police. Siyempre, may rapist. Kaya bang hintuin ng babae yung rapist na lalaki? Ayun, yun ang problema nila ngayon. Pati sila, rapin, di ba? So, kailangan natin maging malakas. Hindi lang basta buhay, dapat malakas. Nagagawa mo yung dapat mong gawin. Amen? Katulad dito, malakas ba kayo ngayon? Bakit kayo dito? Para makinig. Paano kung puyat kayo, wala kayong lakas? Ako medyo nanghihina rin ako kanina eh. Okay na ako ngayon. So, kailangan ko rin maging malakas. Amen? Kayo din. Mira, mas maganda yung topic natin. Power pa naman eh. Power? Alam nyo ba yun? Hindi alam na iba yun eh. Mga networking. Yung title natin yan, Discerning and Powerful Word of God. Kaya yung ating point number 1 agad to eh. Binasa natin sa Isaiah, salita ng Diyos ng pinag-uusapan doon. At ang sabi doon is, naku na, umpisa mo na, no? Anyway, sino dito gusto maging makapangyarihan? Ano bang ibig sabihin ng power? Ano ako sa introduction ko? Alam niyo to? Ano to? Para saan ang battery? Yan, sana hindi tayo mawalan ng power ngayon ha. Alam nyo, gusto nyo maging scientist, gusto nyo sumika, gusto nyo yumaman. Isa daw to sa pinagtatalunan, no? Kung saan, kukuha kasi lumalakas ang ating consumption, ang ating pangangailangan sa, another term sa power is energy. No? Kaya mayroon tayong Department of Energy. Ayaw mo, ginagawa nila. Bakit laging kapos ang ating napaka-importante ng power. Pag walang power, wala kang magagawa. May idea ka. May pera ka. Kapag shopping ka, may sakit ka naman. Nakita yung taong ganon. Laging kinakwento na basta si John, loko-loko rin yun eh. Pero, Baptist daw yun eh. Si John Rockefeller. Kilala niyo yun? Sobrang yaman. Isa sa mga unang bilyonaryo yun sa mundo. Okay, problema niya, siguro, pinalo din ng Panginoon. Nagkasakit. Ang gagawin mo ngayon sa, ang gagawin mo sa pera mo? Mag-shopping ako, may sakit ka. Kakain ako ng masarap. May sakit nga, kaya kinakain daw noon, Skyflex. Kung may Skyflex na nung panahon na yun, ha. Hindi ako nagkakamali, yung kwento ni Basta naalala ko eh. Diba, walang kwenta. So ngayon, yun naman pinapakinggan ko naman lately. Bakit? Ayun, si Brad pala kanina nagsasalita, di ba? Yung sa book review, di ba? Yan, sa book review. Pero importante rin matuto kayo magbasa. Amen? Kaya tama yun, pag yung book review, pag nabasa mo na yun na yun eh. May magandang mga aral din yung mga sanlibutan na pero hindi yan ganun kalalim, hindi katulad ng Bible. So kaya ang Bible hindi nakakasawa. Tandaan nyo lagi yan. So again, napapin natin last week, buhay yan. Parang kinakausap yan eh. So dito kumakausap sa patay. May mga taong ganun ngayon, AI yan ang gusto lang kausap. Mayroong virtual girlfriend. Hindi ganun sila ngayon eh. Mga tanga eh. Iba literal. Lalo mga hapon daw. Kasi mahirap daw kausapin yung totoong tao. Yun, robot ang ginawang kumpanyon. Baliw na. So, power, energy, and then potential. Sinabi potential, potent, ganun din yung kapangyarihan, kakayanan. Hindi ko na sa dictionary Kuha nyo na yan. So ngayon, ang problema, yung mga tao, karamihan ng mga tao ngayon, kahit sana sa atin, hindi ganun Kahit sa church, yung
Kapangyarihan. Nabanggit ko rin itong Thursday, no? Sinong wala ng Thursday? So, kahit saan sa panahon kasi natin, bakit pinagtatalo, nagpapatayan sila sa politika ngayon? Di ba? Ba't mo kailangan patayin yung ano? Kasi pag nasa kapangyarihan ka, may magagawa ka. Problema, kung nakawan tong mga to. Men, ano pa yung power na gusto na sinisig ng mga tao? Political, financial. Sabi nung iba, totoo din naman yan. Wala akong pakialam kung sinong politiko dyan pag may pera ako. Di ba? Totoo din yun eh. Hindi ka na ma-hold ng kahit isang bansa. Eh kasi kung dual citizenship ka, kung nagloko tong pangit na ng gobyerno nito, dito ka sa kabila. May bahay ka doon, may bahay. Mayaman ka, matindi yan. Men? Kaya si Fauci ngayon, inaano, napagtulungan siya kasi na-found out siya eh. Si Bill Gates ang di masaling, pero may demanda na rin sa kanya. So, yan, nabanggit ko lagi si Bill Gates. So, anong pakinabang ng pera mo? O yan, meron ka ng pera, hindi ka naman ginagalang, iniwan ng asawa mo. Mamatay kang ganyan. Walang kwenta. Ano pa yung mga power na nila? Physical. Nabanggit ko si Schwarzenegger, di ba? Ngayon, lantotay na eh. Dati pag nakita niyo ba yun? Parang lobo eh. Mga lobo yung mga muscle nun. Ngayon, lanta na. Kaya nang nakakabit sa kanyang ano, hinahabol siya ng mga nurse niya. Baka mamatay eh. So walang kwenta minsan yung financial, political power, physical. Tapos wala ka namang kapangyarihan sa mga bagay na, ano yung mga talagang kalaban natin? Anong kalaban talaga natin? Kung nare-realize nyo dito, anong kalaban natin? Bukod sa makulit. Hindi nakikinig. Sino kalaban natin? Yung bagyo. Yan, tumunto na. Ganyan talaga yan eh. Sino kalaban natin na dapat ma-overpower natin? Come on. Nabanggit kanina, kasalanan. May iba naman, talagang mga negative effect of course ng kasalanan din. Spiritual darkness. Basically, Satanas, yung mga kasinungalingan. Kalaban natin yan eh. Eto, may power ba sila na para banggain yung mga yon? Si Bill Gates. Wala na nga, talunan na yun eh. Hindi pala niya na-realize. Yan pala, pinapakinggan ko nung isang araw yung ano naman, si Warren Buffett naman. Buffett. Kaya siya naglilipat na ng kanyang mga pera. Kaya yung mga idol, mga taga-sunod niya, "Hoy, bakit kaya?" Ano tayong magagawa dyan? Yung so kahit anong pera mo eh. Namamatay sila, saan sila pupunta? Hindi nga nila alam yun, hindi nila pinaniniwalaan. So kaya pag-usapan natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Para lalo tayong hindi tayo tinatamad. Kunwari, meron ka lang kunwari, nabagin na yung bad, ang power mo lang is, energy mo is makapagbasa for example ng isang libro sa loob ng isang taon. Bible na lang. Kaysa naman, nakilala rin akong gano'n, mga galing din. Ako dati nakakabasa din ako ng mga libro eh. Dati mahal pa yan eh. May library naman. Amen? Subukan nyo kayo, magka-college, para hindi kayo maka-influensya ng sinong loko-loko dyan. Doon kayo tumambay, ganun ginawa ko eh. Ayoko namang mag-mall, siyempre, gastos, no? Doon ka sa library. Ang daming libro doon, at least, doon ko nakilala yung Reader's Digest, no? So, bumilis ako magbasa dahil doon. Ba tayo napunta doon? Ayan, so babasa. Kalimutan ko. Ayan, so limitado ang ating kapangyarihan. Gugulin na natin sa tama, no? Pero gusto kong sabihin, ang pag-usapan natin kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun. So, kung huwag kayong tatama rin, kung sakaling sa buhay nyo kasi meron kayong paggugulan ng inyong oras eh, di ba? Yan, cellphone, madalas sa atin cellphone eh. Mabuti man lang kung matututo talaga kayo dyan. Pag random sabi nga brain rot, puro kalokohan, magandang tingnan niya sa umpisa, ay ganun pala yun.
Hindi, wala na. Hindi mo nagagamit kasi puro inaano ka yung attention mo eh. So, nakuha ko ba attention nyo? So, ang pinaka-objective natin, ganun pa rin. Parang last week, mahalin ang salita ng Diyos. Kasi last week is buhay yan. Hindi ka magsasawa dyan. Sino dito nagsawa na sasawa nyo? Marami siguro, no? Pero kung marunong daw kayong alagaan yung relationship nyo, hindi kayo mag-asawa eh. Kasi tao yan eh. Minutunan siya unless hindi naghinto na siyang hindi na problema. So ganun din sa mga kapatid dito. Hindi na tayong kailangan magkasawaan. Baka hindi pa tayo magkakilala dito, ako binabalikan ko yung panahon ko sa diet. May mga nakilala rin, kaibigan. Ganun, hindi lahat eh. Ang dami pa palang gusto kong makilala. Yun na yung sa living word. Pero ngayon, power naman. So, kaya binasa natin yung Isaiah 55, binanggit doon, tama-tama ay umuulan, no? Sabi doon, ano daw yung saan kinukumpara yung kanyang salita? Sa ulan, no? Ayan, sa dito, sa 10. So yung ulan, para saan ba yung ulan? Para saan ba yung, may mga bagay po na kala lang natin pag alam natin yung science kasi na, ang tawag doon, law of conservation of energy, alam mo na agad na talagang wala nasasayang kasi umiikot-ikot lang eh. Pero sabi natin hindi muna natin alam yun. Okay, minsan, kaya pag napunta ka ng ito, daming ulan sa atin. Bakit walang ulan sa disyerto, di ba? Sa Saudi o kaya sa Sahara Desert. So parang pwede mo sabihin, nasayang naman yung dito. Binaha pa tayo. So, umapaw pa yung, di naman kailangan umapaw. Sana napunta na lang yan dun sa disyerto. Eh, doon nila kailangan eh, di ba? Eh, kaso ang design ng Diyos, hindi ganun eh. Pero ang gusto kong sabihin dito, hindi, may mga bagay na sa kala natin sayang, hindi pala. Okay? Doon talagang meron din mga sayang. Tulad nung dito na, hindi nakikinig yun, sayang yun. Kung Kristiyano ka na, hindi ka nagiling, sayang yun. May pangako sa iyo, may reward sa langit, hindi mo ginab. So, pero balik tayo sa salita ng Diyos. Ang salita daw ng Diyos, isa sa mga nagpapahina sa mga likod ng Diyos, especially sa preacher. Kaya may mga preacher din na iba na yung sinisik attention na. Naghahanap sila ng mga quotation na para maano yung mga tao mapawaw ba? No? Sa halip na ituro na lang kung ano sinasabi sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo bakit? Kasi pag mga ilang taong ka na nag-praise tapos ina-observe mo yung mga tao, parang wala na ma-accomplish ako. Mananatili na isang taon, mawawala. Ang hirap sa totoo lang. Parang nakakabaliw yung pag ganun talaga, no? Pero kung wala kang tiwala sa Diyos, hindi mo gagawin to eh. Pero ako, nakita ko naman sa mga testimony nyo, kahit paano may na-accomplish tayo, amen? At yun naman talaga sinasabi sa salita ng Diyos. Katulad daw ng tubig, ulan man yan o snow, galing sa langit, pag bumabayan, anong gagawin ng tubig, minsan di natin alam, pero again, pag-aralan mo yung science, lahat yan. May kinalaman dyan. Kung nagtatanim ka, napaka-importante niyan. Maraming minerals yan at lahat halos ng processes, biological processes, nag-a-occur yan sa tubig. So, kailangan talaga ng tubig. At yung iba man, umagos kung saan, hindi napunta sa palayan mo, pumunta na naman sa kanal, kung saan man yan. Meron pa rin gagawin yan doon, hindi mo lang alam. Then, alam na natin water cycle, ulit-ulit yan. So, yung kinukumpara na Diyos, yung ulan, tubig, sabi niya dyan, hindi babalik sa akin na walang kabuluhan. Unto me void, but shall accomplish that with which I please. Kaya kanya sinabi, pinalabas niya, yung salita niya, may gagawin yun. At pag inaaral mo po yung history po ng mundo, at even ng Bible, may mga pagkakataon doon, may mga tagpo doon na parang kawawa naman si Jeremiah, hindi naman pinakinggan, napakadakilang lingkod ng Diyos, ang ganda na sinasabi niya, hindi naman pinakinggan. Sayang naman. Pero actually, na-record yun. Yung iba nakinig. Yung iba hindi nakinig, pero yung iba nakinig.
As a preacher, yan ang aking inaasahan. Amen? May nakita ko dito, hindi nakikinig. Baka next year, makikinig din yan. Pag nag-mature yan, itong mga batang to. At least masanay sa church. Amen? Ngayon, nakakasal pag hindi nakikinig, pero hindi pa rin sayang yun. Amen? So, may mga na-absorb kayo. So, kaya number 1, tatlo lang to eh. Ano yung mga power na importante lang? Generic na rin to eh. Ano yung sabi doon? It shall accomplish that which I please. So, lumabas yung salita ng Diyos sa bibig niya, anong gagawin nun? Dapat pakinggan, saka apply. Hindi po pinakinggan eh. May nakinig pa rin yan. May nakikinig dyan. At sa panahon ni Isaiah, ay napakalalim po ng mga, di ba, mga prophecy pa siya dito na ilang taon pang ma-accomplish. Di na nga nangyari doon sa iba, di ba? Kaya pag iisipin nyo siguro, kahit sa Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, major prophets, paulit-ulit, di ba? Natapos natin Isaiah, natapos natin Jeremiah. Paulit-ulit, warning, hindi naman makikinig yung tao. Tuloy ulit. Pati ibang bansa, sinabihan nila. So meron at meron nyo. Katulad ngayon, nakababasa natin salita ng Diyos. Napakinabangan ba natin? Bakit natin mabasahin kung hindi? Siyempre meron. Kahit po sa magkakapatid, kahit sa church, sabi natin 50% di nakikinig o medyo lang, meron at meron yan. Meron at meron yan. Eh, ang tanong nga, ano naman yung gusto ng Diyos? Yun ang tanong. Na-accomplish yung ano? O sa sanlibutan, na-accomplish ba ang kalooban ng Diyos dito sa sanlibutan? Pag nakikita natin minsan mga negative, mga loko-loko, meron pa rin. May mga loko yan, may paglalagyan sa Diyos yan. Amen? Impyerno, karamihan, pero may mga nakikinig at ipapasa-pasa yung aral at pagpapalain yung mga susunod sa Diyos. So, may na-accomplish. And number 1, power to accomplish God's will. So, ano maganda? Spoken or written word? Ikaw, anong gusto mo? Makinig na lang o magbabasa ka? Ikaw, Joshua. Ito to. Magbasa ka o makinig ka na lang? Ano, preaching ko dito, pag transcript mo to, siguro 2 pages, 3 pages. 5. Ano gusto mo? Makinig ka na lang o magbasa ka? Magbasa? Ha? Linawin mo. Makinig na lang, di ba? Pero ang magaling sa sulat naman, recorded yan eh. Tsaka pag magaling ka naman magsulat, sabi nga nila, napaparating mo rin yung kayang iparating ng ng salita. At sinabi mo, but anyway, pareho lang yun eh. Kaya spoken or written, parehong makapangyarihan yan. At yan ay ma-accomplish niya, ma-achieve niya yung intended goal niya. Ibig sabihin, kahit hindi, kaya tayo dito, naka-record din tayo eh. Record, hindi nakinig, absent, kasi binaha, kung ano man yan. Meron pa rin kung gusto mo talaga. Eh, may nakita pa ako ngayon sa pinost ko nga sa Gemini, no? Naka-record to ngayon, kahit Tagalog, pwede mo sabihin, ano mo sinasabi ng preacher sa ganyan? Pag hindi ka pa natuto, ewan mo na lang, ayaw mo na talaga. Absent ka ngayon, i-summarize mo yung video. Yun yung unang ano dun eh. Summarize the video. Oh, pwede na pala din pumunta sa church eh. Pwede, hindi. Maganda yun dito ka, amen? Pero kung talagang may gusto kang balikan, andun na. Okay? So, ganun yung recorded man yan, written or spoken or recorded sa video, may mararating yan. Kaya like ko sinasabi sa inyo, isa sa mga naging posible, no, na ako yung pastor din, may natutunan din ako sa labas. So bukod sa pastor dito, of course, salamat at yung ibang preacher doon, dami ko natutunan. Pero buti na lang meron din sa YouTube. Hindi lahat ng nasa YouTube kalokohan, amen?
lalo tayo. Amen? Kaya subscribe and like. Share. Yun. So, may ma-accomplish yan. Ngayon, so yun nga, sabihin ko lang, si Pastor Anderson, yun yung, ang dami ko natutunan kasi kung di ka naghahanap, wala ka talaga eh. Ngayon, parang yung mga dati kong tanong na hindi masagot, nasasagot. Buti na lang ni-record. Sino kaya manonood nitong video na to? Hindi mo alam. I-record mo, saka mo i-post public. Sabi ko dito, kinukumpara ko to sa written word of God na public din. Pwede magbasa kung sinong gusto. Yung ayaw, wag. Bahala kayo. Ayun yun. Yung salita ng Diyos eh. Ngayon, ito eh, may mga balita na naman ngayon. Sang-ayon po kayo na ang Bible ay dapat mandatory sa mga public school. Agree ka ba doon? Kailangan kayo magbasa kayo ng Bible. Eh, syempre mga Kristiyano, amen, amen. Anong pinagkaiba nyo sa ano? Bayaan siya kung gusto nila, basahin nila. Kung huwag mo ipilit. Never naging gano'n ang totoong likod ng Diyos. Kaya sila pipilitin. Ano pipilitin? Hindi tayo nagbukang ewan doon. Hindi kailangan pilitin. Pag nakita nila maganda, gusto nila, hindi natin pinipilit. Never ang totoong religion. Totoong Christianity, never yan pinilit. Buta ko napunta doon. Kasi nga, ang Diyos, ang authority niya, galing sa Diyos. Alam niyo naman ang Diyos, binigyan tayo ng free will. Unless Calvinist ka. Kaya yung aral na yun, napaka delikado, no? So, may power siya, pero, hindi tayo pinipilit. Kasi isa rin yun sa mga power niya eh. Pansinin nyo, isa sa mga, economics naman to, no? Sino yung mga yumayaman na, sa umpisa lang especially kasi, ang nangyari po, kaya umunlad ang mga bansa, isa sa mga dahilan bukod sa capitalism, yung tinatawag nilang free market. Ibig sabihin, huwag mo ipilit sa akin kung ayoko ng ganyang pagkain. Bayaan mo yung mga tao na mag-provide ng kanya. May putido dito, may Graham Ball dito. Bayaan mo sila. Iba naman, gustong magpulis, gustong bayaan nyo sila. Eh, dahil yung tao pumipili ng sarili niyang pagpili, hindi mo kailangang pilitin, no? Hindi ka nag-aksaya ng energy para pilitin mo yung tao na gawin yung ayaw naman niya or di niya naintindihan. So, bakit ka nasabi na naman yun? Kasi nga, ganun yung ma-observe ng salita ng Diyos. Na-accomplish niya yung gusto niya ma-accomplish, walang pilitan, pero may tamang paraan din. Pero I'm getting ahead of myself. Kaya tingnan natin sa mga ano sabi niya sa Genesis, of course, ito yung pinaka. Kung medyo diskumpiyado kayo sa salita ng Diyos, makapangyarihan ba talaga? Ano bang ginamit ng Diyos para gawin lahat na nakikita mo? Tama ba? Ayan. So basically lahat yan, So ito kasi yung una. And God said, nagsalita siya, sinabi niya, magkaroon nawa ng ilaw. Nagkaroon ng ilaw. At kung binasa mo to, lahat yung ganun. Let there be ganyan, let there be ganyan. Nagsalita siya, nagkaroon. So, gano'n ka makapangyarihan ng salita ng Diyos? Makapangyarihan. Ma-accomplish niya yung dapat niya na gusto niya sa pamamagitan ng salita niya. Kung duda kayo doon, meron sa Psalms, nire-reference din yung creation. Ganun din. Sabi dyan, by the word, kayo naman, ready, go. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Gaano kalinaw yun? Paano nga ba ginawa yan? Sinabi niya. Lakas naman nun. Yung mga power ngayon, meron bang gumagaya ng ganyan? Yung comics. Meron din, di ba? Pero iba naman, kukumpas. Ching! Magic. Walang magic, dayaan yan eh. Ang Diyos, talagang sinabi niya lang. Halinaw yan by the word. Sa pamamagitan ng salita niya, lahat, ang langit muna ay nagawa. At lahat ng naandun by the breath of His mouth. Talagang salita lang.
Ito medyo remote pero ganun pa rin. Ikumpara natin sa ibang bagay. Kung medyo again, kung diskumpiyado kayo, parang religious talk ata yan, pastor ha. Practical din to. Ay basa nyo. Ready, go. For the word of a king is, there is power, and who may say unto him, what doest thou? May kapangyarihan bang salita? Depende kung sino nagsalita. Amen? Parang wala namang silbi yung salita kasi sabi ko, magkaroon nawa ng chicken joy dito. Hindi naman nagkaroon. Sino ka ba? Pero yung iba, magsabi lang, di ba? Kunwari, ako ay boss ako kunwari. But, dalin mo nga yun doon. Sinabi ko lang, gagawin nyo, mangyayari yun. Dahil kung sino ako, di ba? So, ganun din kayo. Sa bahay nyo, ang boss, yung tatay. So, dito, hari. Hindi nyo pa na-imagine. Kaya nga, kung binabasa nyo na yung Bible, may mga naging loko-lokong hari din, na-accomplish naman nila yung gusto nila. Kaso problema sa kanila, yung gusto nila, hindi maganda. Kaya nangyari pa rin. Pero ang pinakahari ng hari, ay, sisingilin sila. Amen. So, gusto ko lang sabihin dito muna, sa kababawan, salita lang yan. Sinasabi yung salita nyo, may kapangyarihan yan. At then yung pangalawang part, and who may say unto him, what doest thou? Anong ginagawa mo? Hindi mo pwede sabihin nyo sa hari. Ako yung hari. Yan ang ibig sabihin nyo, siya yung masusunod ng mga panahon na yon. Last, dalawa pa tayo. Sabi sa Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. So, makapangyarihan siya. Then sabi sa Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Napakapangyarihan ng salita. To the point na hindi kayang sirain yung salita ng Diyos. Sinubukan na nila. Lagi at illustration dito si Voltaire, di ba? Sinira niya daw, nilalait niyang Christianity, patay na siya. Andun pa rin salita ng Diyos. So makapangyarihan talaga at magagawa niya. So application lang dito. Of course, hindi ako nakapag-oras pala. Ilang minutes na ako po? 40 minutes po. Sakto. Okay. Ang galing. Sa ano po, nakil po yung mga gamit sa taas. Ay, ganun. Umabot po sa mga Panoorin mo lang yung recording Point number 1 pa lang naman ako. So, wala imposible sa Diyos. Ang ginagamit niya ay salita niya. So, huwag tayong tamarin. Aralin natin yung kanya. So, gano'n kapangyarihan to. Ang tindi pala nito. At medyo nag-allude ako doon sa hari, di ba? So, kaya sinasabi din sa Bible talaga, yung hari dapat, alala niyo sa Deuteronomy, righteous, just. Basahin mo lagi yung Bible. Yung sabi sa kanila Kaya huwag kayo tatamarin sa Bible. Yung hari nga yung sinasabihan ng Diyos na basahin mo to Amen. Hindi ka lugi dyan. Ngayon, minememorize mo pa. Hindi ka lugi dyan. Amen. Pangyarihan yan. Number 1, power to accomplish God's will. Number 2, kung medyo okay na sa inyo, di ba? Lahat ng gusto ng Diyos. Kaso, lahat ba ng gusto ng Diyos nangyayari? Kung Calvinist ka na naman, sabihin, oo! Pag hindi nangyari, may iba siyang plano. Tama naman yung pero hindi pa rin lahat. Sana lahat. Amen? Sana nga lahat maligtas Kaso hindi. At pagligtas na, sana lahat ng lingkod na, sana lahat ng anak ng Diyos, matapat, masipag, sana lahat naglilingkod. Nangyayari ba? Nangyayari ba? Sana oo, di ba? So nakita yung pagkakaiba. So may gusto ang Diyos na hindi nangyayari. Kaya ngayon, dito pasok yung pangalawa. No? So, dito na tayo sa basically sa lahat ng tao. Kanina, creation yun in general, di ba? Nagawa ang buwan, nagawa ang puno, nagawa ang bundok. Dito na tayo sa mga tao. Okay? Both believers and unbelievers, ano pa yung kapangyarihan na salita ng Diyos? Kasi again, di nga nangyayari lahat Pero kaya yan. Nakakita kayo ng loko-loko talaga.
Oh, ito si Paul. Alam mo yung buhay ni Paul? Ang tigas ng ulo, mga patay ng mga Kristiyano, bata, babae. Intindi ni Paul. Pwede ba siya maglingkod sa Diyos? Una, dapat maligtas siya. Naligtas siya. At later, naging tapat na lingkod ng Diyos at anak ng Diyos. So, anong ginamit ng Diyos sa kanya? Alam niyo na, yung topic natin, di ba? Kapangyarihan ng salita ng Diyos. At wala yung illustration ko dito, no? Pero imagine nyo na lang. So, sino dito? Paano malalamang malakas ang isang tao? Mga si Brother James. Kailan ba tayo nag-arcade? May nakasama ako sa arcade. Ano yung mga palakasan doon eh. Pwedeng suntok. Yan ang gusto ko illustration ngayon, yung hammer. Yeah. Sabi nga doon pagpukpok. Pinukpok mo doon, pag malakas, di ba? Ganun naman yan eh. Doon yung mayroon din diskarte, no? Pero isa yung pong brute force talaga, lakas, hatawan, no? Ngayon, sino pinakamatigas na kilala niyong tao? Yung pinakamalakas, pinakamatigas sa ulo? Bagit ka na kanina si Paul, no? Isa yan. David, okay. Ha? Katabi mo. Hindi, kahit mga Kristiyano, again, both to yung point number 3 sa mga Kristiyano lang. Both sa mga unbeliever at believer, paano yan maglilingkod sa Diyos, for example? Ang hirap nun, hindi yung basta-basta. Yung iba kala nila, kaya may pera ka, papasunod, hindi nga eh. Kita mo si Bill Gates, iba ngayon, buyabasto siya. Bakit? Eh, na-found out natin siya eh. Yung mga presidente, mayayaman yan. Hindi lahat ng gusto nila nangyayari. Kasi hindi mo pwedeng kontrolin ng tao, lalo malayang tao yan. Protektado ng institution. Ngayon, lalo tayo, yung mga bata tuloy. Mga tao ngayon, isa walang pakialam mga salita ng Diyos eh. Paano mo yan, di ba, papasunodin? Kaya ang hirap, pag soul winner ka na, naalalabas ka dyan, may mga biases yung mga yan. Paano ko itong gagawin una, anak ng Diyos, tapos maglilingkod sa Diyos? Eh, napakahirap nun. Pero again, alam nyo na, anong gagamitin natin? Salita na naman ng Diyos. Walang matigas. Sabi nga nila, na tinapay sa mainit na kape. Pero corny yun. Ano sabi salita ng Diyos mas matindi? Ha? Jeremiah. Ay, tapos na tayo sa Jeremiah eh. Hammer, di ba? Matigas ka pala ha. Ito pala yung aking nakalimutan. Buti ko, hindi ko na makalimutan yung illustration. Yung bagong po dyan, yung bago tayo dito sa bahay, mayroon dyang bato. Ano niya, naalala niyo pa dyan, yung malapit sa tubig. Kasi yung ginagawa na luma na kasi itong bahay na to, ang tubig nila, deep well. Nilagyan nila ng motor, ginawa nila sinemento nila dun. Hindi ang tigas nun. Sabi ko, pangit naman ito. Hindi naman kaya, may nawasan na eh. Haalisin mo, paano maalisin yun? Ang tigas nga, hindi sinubukan ko. Bumaya akong chisel. Bumaya, pakonti-konti lang. Lakas ko ah. Siguro kung mas malakas ako, isang hataw ko, kaso hindi ako malakas. Nakakuha nyo? So, apply nyo agad. May anak kayo matigas ang ulo, asawa nyo matigas ang ulo, gobyerno nyo matigas ang ulo, kung naman yan. So, ginawa ko, di ko kaya to. Di, pinabayaan ko na lang. Ngayon, itong Facebook, parang nakikinig pala sa aking sinasabi. Biglang may commercial. Meron nga pala ditong jackhammer. Yung maliit na jackhammer lang. Okay, kaya bumili ako na, mura lang naman. Asar na ako doon, at least nagamit natin. Nung binili ko yun, isang ganyan ko lang, sira! Bakit na naman? Power! Amen? Ang lakas nung jackhammer. Anong tawag dyan? Kamusta yun? Kaya dito, sabi nito, is not, pakibasa, ready go. Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Ano sa buhay niyo yung parang bato sa tigas? Ulo, makulit. Diba? May bisyo, kasalanan, na ayaw maiwanan. Amen? Yung mga tao ito, bisyo lang, alak lang. Bakit ginagastos mo yung namin yan?
Pag binulyawan mo yan, magbabago ba yan? Sana, pero madaming beses hindi. Eh, yung ano naman, iba tamad. O, sige, bulyawan mo yan. Yung iba, atin, swelduhan mo, gatabaho yan. Pero kung tamad talaga, basta lang makakuha, di ba? Meron na, di ba? Sa dati, nagkakwento nga yung kanya. Ang ganda na ng arrangement nila, magbihira itong siya. May attitude talaga, character eh. Nasanay na gano'n, manloko siguro. Hindi pa niya naiintindihan, ang ganda na ng arrangement sa kanya. So, hindi lang pera. Para mapafunction mo yung tao, hindi lang pera. Ano? Gano'n na naman, salita ng Diyos. Imagine yung pinaka, paano yung ano? May anak mo, makulit. Parang bato yan, ang hirap pasunurin, ang hirap i-break. Ang sabi ng salita ng Diyos, saka na yung fire, isa lang yung fire. Pero another yung fire, kinukumpara yung salita niya, pero another comparison, illustration, hammer. So makapangyarihan ba yun? Number 2, the power to shatter hard hearts. Amen. Ang lakas mo ah. Yun. Ikaw, kaya bang ma-accomplish yun nga? Gusto mo mapatino yung anak mo, pero hindi. Kaya lang siya sabi sa mga magulang, problema mo yung anak mo, dali mo sa church. Hindi ko sinisigurado ha, pero isa talaga yun. Ang problema sa ibang magulang, di naintindihan, di na nainiwala. Ewan ko, pero iba naniniwala. Ayun, nakita nila yung bunga. Yung tiwala sa Diyos. Ang daming kwento po, salita ng Diyos eh. Paul lang eh. Si David. Sa Romans 1, tingnan natin. Ito para sa mga unbeliever. Masyado ko to eh. Romans 1:16. Yung magsabisado nun. For I'm not ashamed gospel of Christ, for it is the power of God unto, ano yung gusto ma-accomplish dito? Kaligtasan. Naku, hindi maliligtas si Paul. Loko-loko yan eh. Self-righteous yan eh. Pilosopo yan kasi magaling siya eh. Sasabihan mo yan, eh, ginamita siya ng Diyos ng salita ng Diyos. Naniwala. Kami natin balikan yung application. Sa James naman tayo. James 1:21 ba? Doon na yun. Hindi sikat to. Pero, James 1:21 bago mag-22. Alam natin 22. Ano yung 21? Wherefore lay apart all filthiness and superfluity and naughtiness and receive the meekness, with meekness the engrafted word which is able. Ito yung ating ating soul winning di ba? Ito yung ating text. Kasi napakahirap maligtas. Yung iba nga, milyon. Hala na, maliligtas sila. Ayun, pinapakinggan ko yung history ng mga Catholic. Talagang literal pala nangyari. Sa panahon natin ngayon, hindi ko na ma-imagine yun eh. Alam mo, ginawa ng mga Catholic, ng mga popes sa kanilang para sakupin na yung crusade. Yung crusade, nasakop ng Muslim yung Jerusalem. Sakupin niyo yun. Ano nang gagawin nyo? Nakipaglaban kami dito. Bibigyan kita ng para mapunta ka sa langit. Hindi mo naniwala yung mga taong gano'n. Parang sa panahon natin, hindi na may naniwala eh. Pero mas natalino kasi yung mga tao na ngayon eh. Salamat salita ng Diyos. Pero mga panahon nila, ay, ganun daw. Pelikula na naman. Pero minapinood akong pelikula ng gano'n eh. Kingdom of God. Hindi ako maniwala eh. Tatanga naman ng mga taong gano'n. Ang tagpo is gano'n nga. Oh, saan ka pupunta? Doon, sa Jerusalem. Para mapatawad ang mga kasalanan ko. Doon ako napunta doon. Ayan, so, kaya hindi ganun. Ano yung kapangyarihan, di pangako ng Pope? Yung salita na naman ng Diyos. Yun ang magliligtas sa'yo. Kaya huwag kayong tamad mag-soul winning, huwag tayong tamad mag-aral sa salita ng Diyos. Kasi yun ang ikaliligtas nila eh. Karamihan naman ng mga hindi naliligtas, meron lang tinanim dyan ng demonyo eh. Di ba? May tinanim dyan. Yun ang assignment mo ngayon. Ikaw yung makapagbigay ng sagot sa kanya.
1 Peter 3:15 and 16. To give an answer to every man that asketh you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. So, yun ang inaaral natin ngayon. Kasi hindi natin lang kung sino may encounter natin dyan, pero may mga tanong yan. May mga kasinungalingan na pinaniwalaan yan. So, sino magsasabi sa kanila? Kung di ka rin nag-aral, wala. Pero pag inaral mo, sinasabi dito, makakapagligtas ang salita ng Diyos. Pag tinanggap nila, basta pilitin na, ba't di na pilitin ng Diyos? Again, di nga ganun ang arrangement ng Diyos. Walang pinipilit. Pag pinilit mo, hindi na yung faith. Albinism na naman yun. Okay? Hindi ganun ng Diyos. Hindi ganun ang karakter ng Diyos. Hindi tayo pinipilit. Pero, ang hirap nun na, pero alam mo yung salita ng Diyos? Parang may jackhammer, di ba? Ang tigas ng simento talagang, pag naaalala ko eh. Simento, bato, ganun yung composition niya, kaya kahit anong ganun, hindi ko kaya to. Pagod na ako, kanina pa ako dito, pahaga kang pawis ko. Naka isang oras ako, yun lang natanggal, gaganyan lang. Tigas eh. Parang ganyan yan, pag gusto mo maligtas yung magulang mo, di ba? Gusto mo maligtas yung asawa mo, gusto mo maligtas. Hindi pa rin kaya, mali pala yung ginagamit mo eh. Gamitin mo salita ng Diyos. Yan ang makapangyarihan. Ang sabi sa 1 Thessalonians 2, hindi kayo naniniwala. Paulit-ulit yung katotohanan nito sa Bible, no? Makapangyarihan ba salita ng Diyos? Makibasa, ready, go. For this cause also we thank God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ano daw tinanggap nila? Salita ng Diyos na pinangaral ng mga likod ng Diyos. Anong nangyari? May nangyari ba sa kanila nung tinanggap nila yung salita ng Diyos? May sabi, tsaka siya, effectual. Pag sinabi effectual, effective. Sino dito yung may ginagawa kayo, hindi effective? Nag-aaral naman ako, hindi ko maintindihan. Ano ba ang gusto yung effective? Ha? Nagpapakit naman ako, hindi ako magustuhan. Hindi nag-e-effect, hindi nagte-take effect. Iba naman, nagbebenta, hindi makabenta. Ano naman yan? Nag-isikap naman ako, hindi nangyayari kasi hindi effective kasi walang power. Or kulang. Pero, nasabi dito, yung salita pala ng Diyos, talagang effectual. Amen? Medyo tatawid na sa ating third point, no? So, gusto ko sabihin, makapangyarihan ng salita ng Diyos, kahit pa napakatitigas ng puso ng tao, tigas ng ulo ng mga bata, mga isip bata. Again, kailangan alamin kung paano gamitin. Okay? So, sinabi dito, yung mga naniwala eh. So, kung pipilitin yung mga yung maniwala. So, ano maganda example dito? Si David, kahit sino yan eh. Si Paul, yun ang perfect example. Na-encounter niya Diyos, una naligtas. Yung tigas ng ulo, separate siya, nawala eh. Binaliktad niya, gaano siya kaloko-loko dati, nagtapat siya ng gusto. So, ganun din tayo sana. Amen? Last na. Ako na lang balikan ulit yung application. Number 1 is the power to accomplish God's will. Number 2, the power to shatter hard hearts. Parang ano yun ah. Hard hearts. Parang hard hearts. Matigas na puso. Then last, doon na tayo sa mga believer. Okay, sa mga believer, mababait ba yung mga Kristiyano? Wala bang tigas na ulo ng Kristiyano? Sandra? Mga Kristiyano, lahat ba mabait? Hindi, di ba? Julia?
Mabait ba lahat ng taga-discerning word? Ligtas na yan ha, anak na ng Diyos yan. So pero ganito, kasi meron pa nga mga bagay na hindi natin kaya eh, na matigas ka rin. At mahirap ma-accomplish yung gusto mo or ng gusto ng Diyos sa'yo. Kasi minsan ayaw mo, hirap ka, meron ka ibang paraan. Ano na magagamitin natin? Alam nyo na naman. Kasi yung pinag-usapan natin yun eh. Pag pastor ka, kahit di ka pastor, magulang ka. Ano kayang gagamitin ko din sa anak ko? Ang kulit. Laging gusto laro. Ayun nga, tama. Ito pa rin yun. No? Sabi ko na tumawid ako eh. Ang kausap niya ni Paul dito, Thessalonians, mga ligtas na. Pero, anong ginagamit at dapat gamitin sa ng Diyos? Anong magte-take effect sa iyo? Yung effective na tool para gamitin para sa iyo na ikaw naman ay mag-transform. Kung ano man yung kailangan mong gawin. Diba? Kung dati kang matatakutin, ay naku, wala kang magagawa yung basto, mahihayin yan, takutin yan. Anong gagamitin mo? Takutin mo rin, matatakutin na nga eh. Paano yung matatakutin tatapang? Paano yung sobrang tapang naman, sumunod? Paano? Yung iba, paluin mo, parusahan mo. Yung iba sumusunod, pero iba doon nagiging matigas. Kung alam mo yung mga history ng mga, kahit yung mga empleyado ng gobyerno, basically. Mababalitaan mo na lang, tapat na lingkod ng Diyos, lingkod ng gobyerno. Mababaliktad. Kasi meron ding puot pala doon sa boss niya. Yan ang totoo, kahit mga anak. So ano yung dapat mong gamitin nga? Effective, kung nabanggit ko na kanina, salita ng Diyos. Move on tayo sa another. Nasa believer na tayo. Anong natin point? The power to transform believers. Salita na naman ng Diyos. Tenfold. Sikat to. Nabisado natin to. Sabi diyan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty. Mighty, mighty. Hindi niya inabutan yun eh. Kung dati may Superman, meron ding mighty man. Alam niyo ba yan? May mighty man din. So, pero alam, pag sinabing mighty, ganun din yun, malakas. So, sabi ng Panginoon, yung mga, nabanggit natin kanina, political, financial, yan ang kanilang manipulation, psychology, yan ang power nila eh. Nakikinig mo ba kayo? Ba't ang dami kinasorya, no? Ibang ginamit niya dun eh. May ibang power din yun eh. Pero tayo, ito yung malakas din, pero ito sa pamamagitan ng Diyos. Hindi sinabi salita ng Diyos dito eh, pero tingnan ko yun ah. Ano sinabi dito, pero salita pa rin ng Diyos to. Kasi ito, salita nga ng Diyos na binabasa natin eh. Ano ba yung nag-edify sa atin? Yun din yun, salita ng Diyos po yan, ano ko dyan. Hindi pananakot, hindi pera. Paano yung mga stronghold na tinatawag? Ano yung stronghold? Malakas na hindi po, yung stronghold, yung sabihin po niyan, yung tawag po sa mga castle, sa mga fortified na lugar. Kung alam niyo kung paano nagigera sa kanila, literal na palakasan yan eh. So, kailangan nila, para yung pwersa nila doon, manatili, magkakaroon ng kampo. Ang tawag nila doon sa kampo nila, isa doon is stronghold. So, castle, masyado na malaki yun, na kampo. Okay? Iba-ibang ano yan eh, mga terms. Kung mas malaki, gusto. Paano mo pull down? Paano mo sisirain yung stronghold? Kasi pag andun po sila sa kampo nila, madali kang tirahin. Imagine nyo na, kaya yung mga term na ito dapat naintindihan natin eh. Yung mga stronghold na yan, hindi yan basta-basta. Meron niyang tower, meron silang, basically hindi mo pwede sugurin kasi hindi ka makakasugod, susugod ka pa lang, sisirain mo yung wall. Paano mo sisirain yung wall? Tinitira ka nga.
So pag sinabi yung stronghold ngayon dito, ito yung mga bagay na talagang hindi maalis sa'yo. Diba? Kaya example niya madalas talaga sa church, yung sigarilyo, yan ang alak. Kasi vice yan, hindi maalis po yan. Nakakita na ba kayo ng sugarol? Mamaya pa yung sugal. Yung mga nag-yosi. Magkano na yosi ngayon? Magkano alak ngayon? Hindi ko rin alam eh. Basta sabihin natin 100. Di ba, minsan yung mga nakikita mo dyan nag-iinom, hindi naman mayayaman yun eh. Karamihan dyan, walang-wala na eh. Kwento ni Pastor, ganun eh. Kaya pag ganyan ang kwento, ano yun? Emotion. Kasi yung tatay daw niya, ang bihira naman si tatay talaga. Umiiyak yung nanay niya. Mahirap na nga tayo, susugal mo pa, iinom mo pa. Namangha ba kayo sa katotohanan na yun? Nakakamangha, ano to? Tanga ba to? Pero hindi, meron siyang bisyo nga. Stronghold ang tawag doon, hindi niya maalis. Kaya binubulya mo siya ng asawa niya, iniiyak siya ng asawa niya. Huwag mo na gastusin niya, para sa pagkain na lang natin, iinom mo pa. Pero yung tao na yung hirap na hirap din siyang alisin yun. Gusto kong magawa, hindi ko magawa. May kanta pang ganyan ng panahon namin. Hindi ako nang kantahin, patay na rin yung ano. Intindihan niyo ba? So, punta tayo sa ibang stronghold. No? Ano yung mga stronghold yan? Katamaran. Walang magpapabangon sa sarap ng tulog ko dito eh. Kaya nga maganda pag yung tatay mo, kahit pastor, hindi pastor, tadyakan kita dyan. Eh paano pag wala kang ganun? Wala kang tatay, nanay. Yung katamaran mo, paano yan? Amen? Ano pa yung mga bisyo? Yan, laro. Walang masama sana maglaro kung naglaro ka ng 1 oras, nagtrabaho ka ng 2 oras, nag-aaral ka ng another 2 oras, nag-church ka pa. Walang problema dun. Kasi iba talagang hirap, pwede lang ano eh. Ang hirap alisin, ang hirap talunin. Eh paano na naman yan? Salita na naman Diyos na naman. Amen? Ganun lang yan eh. Basta ibig sabihin, kailangan yung anak ko paatinin ko, ayaw mamatin eh. Maraming ano ng salita ng Diyos eh. Sabi nga ni Paul, nung nabilanggo siya, alam niyo sinabi niya kay Timothy, the word of God is not bound. Naintindihan niyo ba yan? Siya nakakulong. Pero yung salita ng Diyos, hindi mo pwedeng ikulong. Kasi pag sinabi ko sa kanya, sasabihin niya rin yun doon. Sa panahon natin, ang mga kinukulong yan, kahit mga YouTube channel, gano'n, inaano nila eh. Si Fauci, ang daming pinaano daw niyan. Pinasarado. Ngayon nabubunyag. Ngayon nagpapa-play victim na siya ngayon eh. Pero totoo yun, may mga sinabihan siya doon, mga doktor din, kapwa niya doktor. Pinasarado niya yung mga account. Ay, ito mga ito, sinasabi nito, sinungaling niya, sige, pasarado mo. Eh ngayon, yung mga sinasabi nila, totoo pala. O paano yan? Ganun na ganun tayo eh. Kaya never kayo mawawala ng loob. Yung mga nang-aasar sa inyo ngayon, later, marirealize nila yan. Kaya pala ako sinesya ni Joshua, para sa akin din pala yun. Tapos gaasarin ko pa. Minsan yun ang, doon mo sila makakapture pag naintindihan nila yun. Na kaya mo sila tinatyaga. Kasi wala rin tayong kayang gawin. Eh, ba't di mo kausapin si Mayor na ipagpilitan yung baptist? Hindi nga yun ang paraan natin eh. Ang paraan natin, katotohanan lang. Dahil mas makapangyarihan yun. Pabalik tayo sa mga mananampalataya. Yung iba, tamad. Labas ng litid ni pastor. Wala pa rin, tamad pa rin. Diba? Sa mga stronghold din natin, pera. Yan. Ako, pambihira. Hindi totoo ba yan tayo sa? Hindi naman natin totoo yan. Lahat nakarinig ka na magtuturo sa ganyan. Tithes biblical, mga ganyan. Eh, syempre, yung puso mo agad, naka-bias ka na doon na wag kasi ayaw mo eh. Diba? So, paano na naman magbastor ka, hindi mo nang pipilitin yan, no? Magnanakaw ka. Ganun. Gagawa ka ng paraan para bigay. Siyempre, hindi. Salita na naman ng Diyos. Babalik tayo dun eh. Gamitan mo salita ng Diyos.
Una, dapat alam mo kung paano nga. At ikaw din, dapat halimbawa ka. Ayun na, tapos na tayo. Nabanggit na natin yung kanina, naulit no? So, ganun din yung shatter to hard hearts, transform believer, ganun din. Kung matigas yan, salita ng Diyos gamitin mo. Hindi pa tayo tapos. Paano pastor? Kunwari, ikaw, pastor ka na. Hindi, kahit di ka pastor natin, ganito. Pwede mo pang gamitin sa sarili mo yon. Oo, salita pa rin ng Diyos, pastor. May gusto akong ma-accomplish. Ayoko nang sabihin sa'yo. Hindi mo naman din ako pipilitin, di ba? Oo. Ikaw, gamitin mo na sarili mo. Alam mo naman na yun eh. Kaya nga pinapakabisado ko lagi sa'yo kasi ganoon din ginamit sa akin ng Diyos. Hindi pwedeng lahat alam ni pastor, hindi rin. Hindi ka mababantayan. Kaya pag kinabisado mo, minahal mo yung salita ng Diyos, ikaw na mismo. Kinakausap ka na ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung kailangan mong baguhin, kailangan mong ma-accomplish, gagawin na ng salita ng Diyos sa'yo. Hindi ko nalagay dito, pero yun na yun. Busin na natin. So, ang salita ng Diyos ay hindi lang yan salita. Okay, kaya pag sinabasa nyo yan, pag sabihin, basta nakapagbasa na ako. Praise the Lord, praise the Lord. Ay, hindi, ganon. Walang epekto sa'yo yun. Diba? Intindihin mo yung sinasabi dito. Yung mga kwento, napakahaba. Okay lang, ano nangyari doon? Pinagpala pala yung sumunod. Jeremiah, kahit dinugulpi siya ng una, patay lahat ng gumulpi sa kanya. Ano nga yung aral doon? Alam mo na. Amen? So, mahalin natin salita ng Diyos, parang last week. Nakapangyarihan yan. Huwag natin gamitin lang. Huwag mong gamitin lang ang Diyos magpagamit ka. Yan ang term doon eh. So, kaya yung, balik tayo sa point number 1, the power to accomplish God's will. Alam mo muna yung God's will. Di ba? Kasi hindi rin naman nahayaan ng Diyos parang ganito. Kung may baril ako. Paano? Nakaisip na ibang illustration eh. Kutsilyo na lang. May kutsilyo ko. Binili ko si Macy's ng kutsilyo. Huwag mong gagamitin sa akin yan ha. Gamitin mo yan sa ulam. Ano, di ba? Ganun da. Alamin mo muna yung kalooban ng Diyos. Tapos yung binigay sa'yo, gamitin mo sa kalooban niya. Kasi pag ginamit mo laban sa kanya yun, mawawala ng effect yun. Hindi lang, babalik tayo. Alam niyo na, makapangyarihan ng Diyos. So sana tayo ay natututo. Amen? Salita ng Diyos, last week, buhay. Ngayon, makapangyarihan. O, i-attach natin sa discerning. Yan. So kahapon, last week, dahil buhay yan, ang pangunawa mo, buhay din. Ganon din yung kapangyarihan mo. Kontrolado mo. Naintindihan mo kung saan mo gagamitin yung kapangyarihan na yan. Yun ang gusto ko sabihin. Kahit ang pera mo po, yung iba, yung pera nila, nagkaroon ng pera, yun ang sisira sa kanila. Ganyan din yung mga politiko. Minsan may ginagawa yan na hindi na kailangan gawin. Iba daw, yung iba, may pera sila, bibili sila ng bagay na hindi nila kailangan, yung paisisira sa kanila. Ba't ito binili yan? Ayun nga eh, hindi mo na-control yung kapangyarihan na meron ka. Dali naman kung kontrolin ng pera eh. Ilagay mo sa bangko. Pero iniisip mo yun, yung dagang pera. Tapos yung advertisement pa, di ba? At hindi lang advertisement, kotse, hindi lang yan. Madalas yung nanood ka ng mga pelikula ngayon, anong tuturo sa'yo? O nakikinig ka ng, wala kang ginagawa, nagtatrabaho ka lang, nag-browse ka ng anong balita ngayon. Kasi Tom Cruise pala, napakasalan yung bata. Ano sinasabi sa'yo nun? Mayaman si Tom Cruise, mas mayaman ako, ako din. Ganon yun eh. Ganyan yun. So, ang tanong, kakayanin mo bang yun? Ikapangyarihan ka ba? Para maunawaan yung dapat mong maunawaan. Meron? Paano ka magkakaroon? Salita na naman ng Diyos. Tiyagain mo yung time nyo nandyan kayo ngayon. Kaming mga pastor ngayon, kaya pa natin dahil din. Parang ganun yun ang hirap intindihin eh. Yung mga bagay ng Diyos, pagpapalain ka, and then, susubukan ka pa rin doon.
Kasi hindi pa tapos ang takbuhin mo eh. Anong gagawin ko? Binigyan ako ng Diyos ng ganito. May kapangyarihan ka na gawin yung anong gusto mong gawin doon sa binigay sa'yo. Either influensya, pera, or lugar, di ba? Kaya matatawa ka doon sa Philippine Arena, di ba? Kaya tinitira din sila. Totoo naman eh, kasi ang laki ng ginastos ng iglesia ni Manalo doon. Alam niyo yung Philippine Arena. O sige, masika tayo. Meron tayong lugar dito sa Bulacan na napakalaki. At praise the Lord, kunwari tayo dito. Napakalaki ng lugar. Saan nila gagamitin yun? Ha? Itong, nag-concert yung ano doon, nag-uhubad yung ano doon. Sayang yung lugar nyo. Diba? Kasi payabangan lang kasi yun. Sana hindi tayo ganun. Amen? At darating sa inyo yan. Maniwala kayo, mga bata especially. Dumating sa inyo yung blessing, nakala nyo blessing. Blessing din naman talaga, pera, blessing yan. Hindi mo naintindihan paano gamitin yan. Naluloko ka dyan. Ang dami ko na. Ayoko nila example lahat. Baka hindi rin ako sure doon sa iba. Maging matalino tayo. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Dahil yan din ang magpoprotekta sa atin at mag-accomplish ng gusto ng Diyos ma-accomplish. Na-touch ko ba? Discerning. The discerning and powerful Word of God. Huwag nating sayangin. Ang dami nagsakripisyo sa Bible. Alam niyo ba yan? Isa pa yan sa magandang ano yun. Paano nagkaroon ng Bible? I-pursue niyo yung mga sagot sa mga ganun tanong. Isa sa mga dahilan dyan, may nakipaglaban dyan. Tinanslate nila yan sa common, sina Wycliffe nga, kilala niyo sa Wycliffe. Pinatay po siya, hindi, namatay siya ng pero pinahukay pa yung buto niya. Sobrang galit ng Catholic sa kanya. So kaya mayroon tayong Bible, sarap magbasa yung salita. Salita talaga ng Diyos yan. Talaga ba salita talaga ng Diyos? Di ba sinulat ng mga tao lang yan? Sinulat ng tao, pero sino nagkilo sa kanya? Ang Diyos pa rin. Amen? So, yun na muna tayo. So, ang title natin? The Discerning and Powerful Word of God. Nabanggit ko ba yung pangalawang title? The Energetic Power of the Scripture. Pwede rin yun. Energy. Amen? Power? Power! Gusto yung maging scientist, yan ang power. Kaya power source. Kaso itong mga solar, tsaka mahina daw yan eh. Lugi sila. Nuclear, kaso mahirap din, di ba? Geothermal, mahirap din daw yun eh. Mahina, hindi ko alam. Ayan ang gustong tuklasin ng mga scientists eh. Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Nakita namin ang kapangyarihan ng salita. Ang mamangha, Panginoon, pag naintindihan namin, gaano kayo makapangyarihan. Iba sa akin first, nagsimula pa lang dito, pero maintindihan namin yung value ng kapangyarihan, yung magkaroon kami niyan. At sinasabi niyo, dito na pala, nabanggit kanina, it's the power of God, salvation, yung salita niyo, Lord, yung gospel. I pray na take advantage namin ito, gamitin, utilize sa tamang paraan, in a way na nakaka-please sa inyo, Panginoon. I pray, huwag kami tamarin, mag-aralan tuloy, dapat default ito ng aming salita sa amin, hindi lang to kwento, hindi lang to hobby. Ito ay pagkukunan namin lakas, Panginoon. So I pray, ang anniversary, Panginoon, maalala namin katapatan niyo sa amin. Ay maglingkod ng tapat sa inyo, Panginoon. Yung iba, of course, nandun pa lang sila sa face ng mga buhay na puro aral pa lang, aral, practice din, pwede na mag-participate sa part na kaya na nila, mga estudyante. So, but overall, Panginoon, kayo manulati ang kapangyarihan, saltahan niyo, Lord, hindi namin isang tabi. Because, Lord, ay ito po yung utilize mga aralin, Panginoon, take advantage at hayaan yung kapangyarihan naman dumalay sa amin. Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen.